Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. failed to attend the preliminary conferences of his 3 disqualification cases last Friday, January 7. Counsel for respondent. Is Senator Marcos Jr. now on Zoom or video? Your Honor, I personally haven't received any information that he is present already via Zoom. The precon was delayed for over an hour because BBM's camp did not present immediately a medical certificate to justify his absence. Why is it very hard for Senator Marcos to go on video? He can do that in his phone. You call Attorney Araneta Marcos. According to his lawyer, Attorney Hannah Barcena, the former senator was not feeling well the day before the hearing and his condition worsened after attending a radio interview. But Guanzon questioned the lawyer that if BBM is allegedly sick, then why did not submit a medical certificate? Thus, Guanzon said that she will order BBM's doctor and lawyer to submit a notarized medical certificate. Meanwhile, Akbayan Party List, one of the petitioners, asked the poll body to hold Marcos in contempt for allegedly lying about the reason for his absence during the preliminary conferences of his disqualification cases. Marcos's camp is yet to release a comment regarding the issue. Kagaya na itong isa rin, may I just magsigway ako. Itong batas ni Pangilinan, palagay ko yung mga congressman dyan noon, hindi binasa yung batas kasi ilagay lang yan sa table mo, tapos magpatong, magtignan mo lang, hindi mo kaya talaga basahin. Then, lo and behold, there is a law which protects the criminal as against the innocent victims. Alam mo, all of those who were, lahat yun committed by the minors, there were plenty. Because nagkaroon sila ng subculture dyan sa criminality na yung pag magawa sila ng kalukuhan, wala silang, that 17-year-old, tayong lahat lalaki, dumaan man tayo ng 17 years old. Ano bang pinagagawa natin? Di magprangkahan tayo. Diyan sa, Sus Mario Josep, patayin pa. Ilang instances tayo narinig tapos na nakita natin sa yung mga babae na rape, na pinatay. It was almost a daily occurrence. Ang problema dyan, we are up against a law that protects the overage. Yung una, repeat, yung una is below 9, wala talaga yan. 9 below 12, ano yan? O 12, 16, indeterminate sentence law. Kulong na yan. Pero Boys Town, ang problema dito sa batas ni Pangilinan, itong mga tao na ito, they should be delivered to the DSSD. For what? For counseling and things like that. Walang detention ang DSSD. So pagkatapos ng deliver doon sa DSWD, wala na, labas na after maybe the intervention of magle-lecture ng ano ang responsibility ng isang citizen of this country, yung mga gano'n, mga batas na, pero after that, wala. Kaya ako noong fiscal ako, bata rin. Sabi ko, pagkatapos noon, walang, sabihin sa akin ng wala tayong, the law does not confer us anything.
We cannot send him to jail, whatever. Hindi mo marindahan. Kaya yun nag-umpisa yung rise ng criminality talaga. Yang sus Mario, ayaw maniwala ni Pangilinan. So kayong mga Pilipino, kung magboto kayo kay Pangilinan, yung mga biktima, nakaw lahat, tapos nakalabas, ang sakit na lang ang loob ninyo, nakalabas yung mga offenders. Kay Pangilinan yan. Dalawa yan ang scoundrels dyan sa Congress. Alam mo kasi Pangilinan, pati ito si Penguin, sino yung pangalan? Nakakalimutan ko sa suya ko. Oo. Si Plus Gordon. Sinasadya ko yun. Kasi si Plus Gordon ang tawag. Talaga. Pero pag tinignan mo sa TV yung mga yan, akala mo mga marunong magpabilib, magdaldal, talking almost on anything here on earth that may alam sila. Tapos yan. Yung mga nakapag-discipal ko, kaya ni Gordon, sa sa SBMA, sa Olongapo pa siya. Naghiram sila, ang opisina doon na, naghiram sila ng 186 million yung opisina niya. Tapos yung 86 pumunta sa kanya. May accounting na, disallowance ha. Ibig sabihin ng pag disallowance, ang pera hindi mo ginamit sa husto. Baka binulusa mo. Wala nang iba. Bakit pa itapon sa tubig yan? Sa ilog. Ngayon, may accounting disallowance 4 years ago, 5 years ago. Tapos, nagpunta doon sa ang bank, sa auditor, sa mga auditors, then inappeal niya sa Supreme Court, natalo rin siya. And after that, wala na siyang ginawa. Pero yung judgment against him was final and executory until now. Wala siya. Ngayon, naghingi siya ng recounting of everything that kung anong inimbent pa mga papel siguro. It took him 4 years to do that. Ngayon, hindi siya makabayad. Dapat magpunta yan. Pag disallowance, magpunta na yan sa ombudsman. So, kita mo man dito, makita, yung mga ibang hindi sikat, hindi senador, magdispalko ng 86 million ni Hay. Pero yung maliliit, diretso sa prisuhan yan. Especially those who cannot afford a lawyer. Or if there is one, it is, tapos wala siyang mano, the court will provide the services of a lawyer for the accused. But hindi talaga yan. It's pro bono. Walang bayad yan. Wala rin makuha ang abogado. So, dyan makita mo ngayon. Yung si Gordon, dinadaan niya sa pag-abogado niya. Tapos ngayon, magpa-elect ng senador again. Sos Mariosep. Pati si Pangilinan, and you continue to patronize this. Ako paalis na eh. Kaya nakikita kong itong mga to, wala talang kakwenta-kwenta.
they have inflicted on the country is serious offense. They're being passing a law that is almost the product of stupid. Sa Amerika lang yan eh. Pero sa Amerika kasi, pag nasintensyahan ang tao, ang bata, he goes to a correctional facility. It is not a prison, but they are there, detained, para ma-lecturean sila and do a productive task for them. Maglilinis, magsilhig dyan sa mga, they are there also to learn the basic education of what is ideal for a person in the community. Yan ang ano dyan. Meron sila diretso, ito may sala ka. Diretso sila sa, dito pinupunta doon sa opisina ng DSWD for social intervention or whatever. Pero magsibat yan. Kaya mag-fiscal ako. Wala akong nakita na nagkaroon ng ano. Dumating yung araw, which still I think is the practice, wala man talagang magawa, na mahuli yan sila below 18, tapos sa papel lang yan na may intervention. Actually, tanungin mo yan mga pulis, pagdating ng pulis, rape with homicide, pinatay bigla. Ito, sino? Ito yung siya yung nahuli namin. Ilang taon yan? 16, 17. Wala yan. I-release yan ng police. They go scot-free, whistling in the wind. Kasi hindi mo sila mapreso. Hindi lang mapreso. You cannot even initiate whatever investigation. Kaya ang police, kung yan, wala naman tayong suspect. Wala na. Huwag na natin investigahin. Inadmit na niya eh. What is there to investigate? They will always admit so that, and they can show the proof of their age, they will admit the crime. Para wala na. Tabla na. So, yan ang nangyayari. Yan ang Pangilinan Law. Tinaasan niya doon. So, 17. May isang kaso pa dito ha. Itong human rights. Gusto nila nagaing 21. Gusto nila hanggang 21. May intervention pa ang mga sociologists. Naku, buti sana kung meron tayo. Ang problema wala. Kaya ito sila magpunta doon sa Amerika, magkinig ng mga lectures, ng mga proactive kunwari. Pagdating dito, kakopyahin nila yung batas ng Amerika. Kaya the state of New York has reverted to treating offenders as criminals. At kailangan may hearing talaga. They did away with yung mga gano'n na klase. Buti sa Europe, sa Norway, sa Scandinavia, sa Belgium. Wala mang bata doon. Wala kang makitang bata pumapasyal dyan, naghihintay ng biktima. Tayo, we know that we have plenty of 110 million tayo. Wala akong nakitang isang facility for. Kasi walang pera. Sabihin nila walang pera. And yet, society suffers. It's, hindi ko lang maano kung anong ginawa nila pag
senador sila, they pass stupid law. Like, yung gusto nila na, to, ano nangyari? Run away. Mayroon naman dito isang official, senador, magdispalko. Hanggang ngayon, hindi niya binayaran ang Republic of the Philippines. He has delayed. I hope that by this time, nasa ombudsman na yan. We will follow it up because gusto kong makita na yung isang senador nagdispalko na makulong. Gordon dapat. Kasi ang posture niya, magsalita kagaya mo. Yung pala, lahat yan sila hangul sa... Yung kagaya niya, hindi ko sabi lahat, senador. Yung lahat na kagaya niya. Nandyan lang yan para swilduhan, pa-investigar, pasigaw-sigaw, bastusin pa yung mga taga-gobyerno, yung mga auditor, mga gano'n, short of calling them stupid. Sila yung stupido nanwawala ka. Dapat may ako ayaw ko sana, pero mapipilitan ako. Kasi wala, kung hindi ako magdaldal, sino magdaldal dyan? Kapwa niya senador? Mga congressman? Sino? Supreme Court justices? You do not expect them to do that. Tayo dito, well, because yung mga mali nila, mga pakatok na falls on the shoulders of the executive department. So, tayo yung as executive, we have to bear the brunt of we suffer, and despite of our trying to work to correct and protect society. Ito yung mga batas na ginawa nga ni itong wala lang kasing batas na sabihin na may penalty sa mga stupido na mga senador. Pinakamaganda ng batas na yon, determinate sentence law. Ano lang kung anong malis at titignan lang the severity or the degree of the motivation of the juvenile criminal offender, they use the word. So yan mga kababayan ko. Kasi paalis na ako. We allow that. Ako, I know that on all fours because I was once a prosecutor, mayor, at presidente. Ngayon, itong mga mali nila, walang magsisigaw nito. Wala mang magtindig dyan, sabihin, hoy, Gordon, magbayad ka, ikaw kriminal ka na. Criminal bears mo yung pera Wala mang magsabi kay Pangilinan na, ikaw Pangilinan, you stupid. The end of what you was sharp rise in. Ang problema, yung nanakawan, na sinaksak, ni rape, ng mga itong tamaan sa Pangilinan law. Wala ito erase. Alam mo, may isa pang gusto ko nga sagasaan May isa pang bata, ni-rape niya yung kapitbahay niya. Alam mo, napunta kasi ako doon to console the family. Alam mo, sinabi ng ano ya? Putang ina mo, pasumbong-sumbong kayo sa polis.